Narito na ang mga pinakamalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 3 patay, 8 sugatan sa salpukan ng truck at jeep sa Luna, Isabela. Dahil sa naiwan na naka-charge na flashlight, bahay sa San Luis, Aurora, nasunog. Mahigit 186 million pesos na halaga ng marijuana pinagsisira sa halos 1 linggong eradication operations. At aspin na tila nagmamakaawa na humihingi ng pagkain, kinagigiliwan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si CJ Torida. Mga kapuso, hindi raw magtataas ng presyo ang 91% ng mga pangunahing produkto ayon sa DTI. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng DTI sa mga supermarket, ganun din sa mga establishmento para ma-monitor kung sumusunod nga ba sa price guide ang mga negosyante. Sa inilabas na abiso ng Department of Trade and Industry, maraming pangunahing produkto at bilihin ngayon ang hindi magtataas ng presyo. 91% ito sa mahigit 200 pangunahing produkto. Kabilang dyan ng sardinas, instant noodles, kandila, sabong panligo at panlaba at tinapay. Ilang manufacturers lang daw ang humirit ng taas presyo. Pero pagdating sa bigas, tuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo nito simula pa noong unang linggo ng January 2026. Nasa 5 hanggang 6 na piso kada kilo na ang itinaas sa presyo ng commercial rice. Sobrang taas. Nung November, may mga 750 pa kami. Pero ngayon, ang pinakamababa, 1,000. Marami naman daw supply ng commercial rice, lalo na sa bahagi ng Cagayan, Nueva Ecija at sa ilang bahagi ng Pangasinan. Pero ayon sa mga negosyante, nakadepende lang daw sila sa ibinababang presyo ng mga rice dealer. Walang anihan, kaya syempre mataas. Ayon sa Sambahang Industriya at Agrikultura o SINAG, hindi dapat masyadong magtaas sa presyo ng commercial rice. Dapat pag tumaas man, hindi dapat masyado kasi yung presyo naman is based on yung 19 pesos na stocks ng mga dealer. Sa ngayon, nasa 37 hanggang 50 pesos ang presyo ng local commercial rice, habang nasa 50 hanggang 57 pesos ang presyo ng imported rice. CJ, ngayong linggo lang ay panibagong pagtaas sa presyo ng bigas ang ipinapatupad sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ayon sa mga negosyante, nagsabi na raw yung mga rice dealer doon sa possibility ng patuloy na pagtaas sa presyo hanggang sa mga susunod na linggo. At asahan daw yung pagbaba sa presyo ng bigas sa oras na magsimula yung anihan ng palay pagsapit sa buwan ng Marso hanggang Abril. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Tatlo ang patay habang 8 ang sugatan sa nangyaring aksidente sa National Highway na bahagi ng barangay Mambabanga, Luna, Isabela. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdausdos ng truck na sumalpok sa paparating na jeep. Sa tindi ng impact, natanggal ang bubong ng jeep. Tumilapon ang mga pasahero, wasak ang harapang bahagi ng truck. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng kontrol ang driver dahil sa madulas na kalsada kasunod ng pag-ulan. Pinadalhan ng show cause order ang operator ng jeep bilang bahagi ng investigasyon. Wala pang pahayag ang driver ng truck. Mahigit 186 million pesos na halaga ng marijuana ang pinagsisira ng PIDEA at PNP sa 6 na araw na eradication operation sa bulubunduking bahagi ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur at Barangay Takadang sa Kibungan, Benguet. Sinimulan ang operasyon noong Enero 16 at nagtapos kahapon Enero 21 kung saan mahigit 100,000 square meters ng lupain ang sinuyod ng mga operatiba. Nasa 144 na plantasyon ang nadiskubre ng mga otoridad kung saan naaabot sa mahigit 628,000 na piraso ng fully grown marijuana ang sinira. Kabilang ang mahigit 211,000 piraso ng marijuana seedlings at 135 kilos ng fruiting tops.
Ayon sa PIDEA, bahagi ito ng pinalakas na kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska ng mga otoridad sa Labrador, Pangasinan. Naka-alerto Jewel Fernandez. Mahigit 8 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa search warrant operation ng pinagsanib pwersa ng PNP, PIDEA at Bureau of Customs sa Barangay Poblacion, Labrador, Pangasinan kahapon. Naharang sa checkpoint ang isang closed van truck at nang inspeksyonin, nadiskubre ang nasa mahigit 100 kahon ng smuggled na sigarilyo. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 5,000 reams ng iligal na sigarilyo ang nakumpiska. Arestado sa operasyon ang 2 Chinese national kabilang ang 40 anyos na driver, residente ng Sampaloc, Manila at kasama niyang 44 anyos na lalaki. Ipinisakamay sa BOC ang mga nakumpiskang kontrabando para sa pagsasampa ng kaukulang kaso kontra sa mga naaresto. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga nahuli. Arestado ang 3 babae sa bypass operation ng pulisya sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija gabi nung Martes. 2 sa mga sospek ay tubong Quezon City habang residente ng Nueva Ecija ang isa. Sa kabuuan, nasa 300 grams ng hinihinalang shabu ang nakuha sa operasyon. Nagkakahalaga ito ng mahigit 2 million pesos. Ang ayon sa kanila, galing ito sa Maynila. Kinukuha pa nila, lalo na yung 2 taga Quezon City, doon nang galing yung illegal drugs. Nahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Itinanggi ng mga sospek ang paratang sa kanila. Pero aminadong dati nang nakulong dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Noon po, nung wala po. Nung po. Sa Quezon City. Sino? Lahat kami. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Alagang kambing sa Pasukin, Ilocos Norte nanganak ng hindi lang isa, kundi 5. Samantala, 2 baby owl naman ang na-rescue sa Mangaldan, Pangasinan. May report si Sandy Salvacio. Labis ang kasiyahan ng isang ginang matapos magsilang ng 5 ang kanyang alagang kambing sa Pasukin, Ilocos Norte. 2 lalaki at 3 babae ang mga ito na pawang malulusog at malakas. Pinapainom pa raw ng gatas ang mga bagong silang na kambing para hindi mahirapan ang kanilang nanay. Ayon sa may alaga, dati raw 2 hanggang 3 kung manganak ang kanyang kambing na si Puraw. Ayon sa Provincial Veterinary Office, bihira raw manganak ng 5 at kadalasan 1 o 2 lang manganak ang kambing. Blessing sa akin, sa amin. Kasi may 5 anak yung kambing ko. Hindi nagdalawang isip ang 4 na magkakaibigang ito na iligtas ang 2 owlets o mga baby kuwagos sa nasusunog na talahiban sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan nitong linggo. Ayon sa kanila, may nagsunog daw ng basura sa talahiban hanggang sa mabilis na kumalat ang apoy kaya't inapula ito ng mga residente. Biglang lumabas yung mga kuwago. Araw po kasi yun, ma'am, kaya hindi po sila makakita. Hindi sila makalipad ng mais, kaya nahuli namin sila. Agad ding itinurn over sa Menro Mangaldan ang kuwago kung saan ibinigay rin ito sa Penro Calaunan. Ayon sa ahensya, pakakawalan din ang 2 kuwago sa kanilang natural habitat. Ayun nga, bawal po talagang mag-alaga ng wildlife dahil kung may mga sakit doon, pwede kayong mahawa. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Dalawang LPA ang minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang una ay ang dating Bagyong Ada habang ang isa pang nasa labas ng PAR ay malayo naman sa bansa. Sa ngayon ay wala ng epekto sa anumang bahagi ng bansa ang LPA na dating Bagyong Ada. Masyado ring malayo ang isa pang LPA para makaapekto sa bansa. Nananatiling mababa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Amihan at localized thunderstorms ang makakaapekto sa bansa sa mga susunod na oras. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Benguet, Kalinga, Quirino at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasunog ang 3 bahay sa San Luis, Aurora dahil sa naiwang naka-charge na flashlight. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa sa light materials. Ayon sa may-ari ng bahay na pinagmulan ng apoy, posibleng na-overcharge ang naiwan nilang flashlight. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Inaalam pa ang halaga ng pinsala. Paalala ng BFP, tanggalin sa saksakan ng appliances kung hindi ginagamit o walang bantay. Palitan ang depektibong appliances. Huwag ding iiwan ang mga nilulutong pagkain. Kung magsisindi ng kandila, ilagay sa ligtas na lugar. At dapat may fire extinguisher o mag-install ng fire protection system sa loob ng bahay. Nagbayanihan ang ilang estudyante sa Dagupan City sa pagdodonate ng dugo. Ngayong nararanasan ang kakaunting supply. Mataas na demand sa dugo patuloy na nararanasan ayon sa Region 1 Medical Center. Narito ang report. Huling quarter ng 2025 nang maranasan ang mataas na pangangailangan sa dugo sa mga pagamutan sa Pangasinan. Sa Region 1 Medical Center, naging pahirapan ang supply ng dugo, lalo na noong Desyembre, na maraming pasyente nangangailangan nito. Ang problema raw, kukonte o halos paubos na ang supply ng dugo sa kanilang blood bank. Mas marami pa rin talaga yung nangangailangan compared dun sa mga nagdo-donate. Malawakan ang isinasagawang mobile blood donation ng Region 1 Medical Center para mapunan ang pangangailangan sa dugo na makapagdudugtong ng buhay ng isang pasyente. Napakahalaga, hindi lang po sa amin dun sa Region 1 Medical Center, kundi para sa mga pasyente kasi sila po yung benefits nitong nakakakuha ng nakokolekta natin na dugo. Nagbayanihan sa blood donation ng mga estudyante ng isang universidad sa Dagupan City. Buong pusong tumugon sa panawagang magdonate ng dugo ang mga estudyante. This program is scheduled every semester. However, for this semester, medyo kinukulang kasi ang ating blood bank. It pains the heart na pag may nagre-request ng blood and we cannot provide, parang hindi na namin mahintay yung next project ng school. Malaki po yung feeling ng fulfillment and yung masaya po ako na nakakatulong po ako sa iba. Makatutulong daw sa mas maayos na daloy ng dugo ang pagdodonate nito. Nakababawas sa sobrang iron ng katawan at maaari ring mapababa ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ipinag-utos ng Diocese of Iba na pansamantalang ipasara ang chapel sa loob ng Subic Bay Freeport Zone dahil sa umano'y pagkasira sa kabanalan nito. Sa isang pahayag ni Bishop Bartolome Santos Jr., nilapastangan ang kabanalan ng sagradong lugar dahil sa nangyaring vandalismo rito noong January 18 kung saan nasira ang ilang imahen. May kapansanan daw sa pag-iisip ang responsable sa vandalismo na hinihinalang na sa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Ang pansamantalang pagsasara ng chapel ay alinsunod sa Canon 1211 ng Code of the Canon Law. Pansamantala munang isinasagawa ang Sunday Masses sa labas ng chapel. Extended po hanggang Pebrero ang renewal ng business permit sa Mangaldan, Pangasinan. Maghihigpit naman ang lokal na pamahalaan ng Dagupan sa mga negosyanteng hindi magre-rehistro ng kanilang negosyo. Narito ang report. Hinahabol tapusin ni Nanay Roda ang pag-renew ng kanyang permit para sa negosyo niyang generator services sa Mangaldan, Pangasinan. Iniiwasan daw niyang makipagsabayan sa dami ng mga magre-renew ng business permit. Kaya nga maaga kasi ang inaano namin baka yung penalty. Ay, kasi yung deadline. Bilang konsiderasyon sa mga hindi nakahabol sa January 20 deadline, pinalawig pa ng lokal na pamahalaan ang renewal at aplikasyon ng business at mayor's permit hanggang February 27. Patuloy na ipinatutupad ang Business One-Stop Shop System at online application sa pamamagitan ng Integrated Business Permits and Licensing System upang mapadali ang proseso at maiwasan ang mahabang pila. Samantala, naghigpit din sa business permit renewal at application ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City ngayong unang buwan ng 2026. At kami ay medyo stricto ngayon kasi kung ano yung in-apply mo na business, yun lang gawin mo. Hindi pwede yung mag-apply ka ng parang coffee shop or restaurant tapos paggabi umiiba na. Nananawagan din ang LGU sa mga negosyante na mag-comply sa lahat ng mga dokumento at sanitary inspection na kinakailangan sa pagkuha ng business permit.
Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, number 1 pa rin ang inyong GMA Network matapos makapagtala ng 86.2% na net reach katumbas ng 62 million viewers noong 2025. Narito ang reports. Malaking milestone para sa GMA Network ang taong 2025 dahil ipinagdiwang din ang ika-75 taong anibersaryo ng Kapuso Network. 75 taong pagbibigay ng malinaw, patas at mapagkakatiwalaang balita, mapangmulat na mga dokumentaryo at iba't ibang programang nagbibigay ng ngiti at saya sa mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. At nito ngang 2025, napagtibay ng GMA ang pagiging number 1 matapos makapagtala ng 86.2% net reach mula January hanggang December 2025 batay sa datos ng Nielsen Television Audience Measurement. Katumbas siya ng 62 million viewers. Kung isasama pa ang GTV, iHeart Movies at Heart of Asia, suma total na 63 million viewers ang naabot ng GMA Network. Dinomina rin ng Kapuso programs ang top 30 most watched list sa bansa base sa aggregate ratings. Pinangunahan ng award-winning magazine show ng GMA Public Affairs na Kapuso Mo Jessica Soho ang 27 programa mula sa GMA. Sinundan niya ng primetime newscast ng GMA Integrated News na 24 oras. Pasok din sa top 30 ang 24 oras weekend. Pati ang mga dati at kasalukuyang GMA Prime shows tulad ng Encantadia Chronicles, Sangre, Sanggang Dikit for Real at iba pa. Pero mga kapuso, hindi nyo lang kami sinuportahan sa telebisyon, kundi pati rin online. Ang GMA ang top Southeast Asian creator sa loob ng halos 2 taon sa entertainment and media category base sa datos ng Tubular Labs noong 2025. Suma total, 74.4 billion video views ang nakuha ng GMA across all platforms as of December 31, 2025. Marami rin ang nakaantabay sa mga pinakasariwang balita. Bukod sa pinakakomprehensibong midterm elections coverage, nanguna rin ang GMA Integrated News pagdating sa video viewership and engagement. Ayon sa Tubular Labs and Hootsuite Analytics, umabot sa 18.5 billion ang kabuang video views sa Facebook, TikTok at YouTube. Ang Encantadia Chronicles, Sangre, itinanghal pang most watched na GMA Network content sa YouTube, Facebook at TikTok na may mahigit 5 billion views simula nang umere ito noong June 2025. Pati sa radyo, nangunguna ang GMA. Nakapagtala ng kabuang 44.5% audience share ang Super Radio DZBB batay sa AGB Nielsen data sa buong 2025. 47.6% audience share naman ang naitala ng Barangay LS 97.1 Forever. Sa labas ng Metro Manila, numero 1 rin sa mga tagapakinig ang GMA radio stations. Ilan lang yan sa mga nakamit na tagumpay ng GMA Network noong 2025 dahil sa inyo, mga kapuso. Kaya ngayong 2026, layunin ng GMA Network na maghatid ng bago at malikhaing contents na patuloy na magbibigay kaalaman, inspirasyon at aliw sa mga manunood na mga Pilipino. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magsisimula na bukas ang women's volleyball sa NCAA Season 101. Brand new season kaya may brand new format din ang women's volleyball. Nahati na ang 10 NCAA schools sa 2 grupo para sa elimination games. Sa Group A, ang Benilde Lady Blazers, Mapua Lady Cardinals, San Sebastian Lady Stags at JRU Lady Bombers at Perpetual Lady Altas. Laglagan naman sa Group B ang Letran Lady Knights,
Arellano Lady Chiefs, LPU Lady Pirates, San Beda Lady Red Spikers at EAC Lady Generals. Tampok sa opening games ang gunning for 5-pit championship na Lady Blazers laban sa Lady Cardinals at ang runner-up na Lady Knights kontra Lady Chiefs. Mapapanood ang NCAA game sa GTV at Heart of Asia, pati sa social media channels ng NCAA at GMA Sports. Purok-wide curfew hours ipinatutupad dahil sa insidente ng pambabato sa ilang bahay sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. Oktubre 2025 nang mapaulat ang insidente ng pambabato sa ilang kabahayan sa Purok 4 Barangay Embarcadero sa Mangaldan, Pangasinan. Ilang beses na rin itong isinangguni sa Barangay Council, lokal na pamahalaan at PNP. Ngunit 2026 na, tila walang kinatatakutan ang mga nambabato. Ang mga residente sa lugar ilang gabi nang hindi makapagpahinga ng maayos. Tulad na lang ni Aling Lizel na may iniinda pang sakit. Kailangan nga pong mahinto na yung bato-bato kasi kawawa din kami dito. Ang dating isang bintana lang na nabasag sa pambabato, ngayon 3 bahay na ang may basag na bintana. Dahil sa takot na may mabasag pang mga bintana, naglagay na ng yero sa tapat ng bintana ang mga residente. Dito sa bahay nila, tumatagos po dito sa bintana nila. Lagi pong ganun, gabi-gabi. Minsan din daw tinamaan ng bato ang tiyan ng nagdadalang tao na si Jenny. Babato po kasi noon dito, tas sumilip ako dyan. Yung bato po tumalbog doon, tas tumama siya sa akin dito. Opo, sa gilid po dito. Dahil sa patuloy na reklamo, personal na nagtungo ang mga otoridad sa barangay upang kausapin ng mga residente. Napag-usapan ang pagpapatupad ng curfew hours sa buong Purok 4 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Magpapakabit na rin ng CCTV sa partikular na purok ang barangay upang matukoy ang salarin. Nangako rin ng LGU na magpapatupad ng surprise drug testing sa mga residente sa paniniwalang nasa impluensya ng bawal na gamot ang mga taong nambabato sa lugar. Nakiusap ang mga otoridad na sumunod sa kanilang napag-usapan upang matuldukan na ang problema. Matapos ang pag-uusap nitong Martes, 2 gabi na raw na tahimik ang gabi ng mga taga-Purok 4 at sana raw tuluyan ng mawakasan ang problema ng mga residente. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, Thursday afternoon, good vibes tayo. Kinagigiliwan ng isang aspin na humihingi ng pagkain sa isang karinderya. At ang kwento ng mag-ama na nagpunta sa mall pero hindi maalala kung saan sila nagpark ng sasakyan. Narito ang reports. Guard, saan kami nagpark? Natatandaan mo ba kami? Ito na lang ang nasambit ng 63 anyos na ama mula sa Laguna nang hindi niya maalala kung saan ipinarada ang kanilang sasakyan. Kasama ni Yus Cooper Ara Pineda ang ama sa isang mall sa Laguna nang mag-park sila hapon noong Martes, January 13. Ilang oras lang naman daw sila sa mall para mag-asikaso ng ilang importanteng dokumento at pagpunta nila sa parking lot ng mall, hindi na nila maalala kung saan sila nakapark. Marahil pagod na raw ang mag-ama sa kaiikot sa mall, kaya nawala sa isip nilang tandaan kung saan sila nagpark. Buti na lang daw at nakasalubong nila yung kuya na nag-aalok ng cleaning products na nag-assist sa kanila at nakakatawa raw dahil natatandaan niya kung saan sila nagpark. Natawa na lang din ang mag-ama nang makita nila ang kanilang sasakyan. Nakuhanan din ng video ang isang aspin na humihingi ng pagkain sa isang karinderya sa General Santos City. Tila effective ang begging at puppy dog eyes ng aspin dahil binigyan siya ng pagkain ng iba pang mga customer. Tila wala na raw ngipin ang aspin na lagi raw nakatambay sa naturang karinderya. Nais man daw ampunin ng US Cooper ang aspin, hindi niya na ito kaya dahil mayroon na siyang 16 na alaga. Umaasa siyang makahahanap ang aspin ng amo na magpapakain sa kanya araw-araw. CJ Torida, One North, Central Luzon. Masayang weekend, hatid ng mga Kapuso artists sa Paggoy Festival 2026 sa Malasaki, Pangasinan. Narito ang report. Weekend is more fun dahil sa mga aabangang Kapuso artist. Isang gabing puno ng tawanan at performances ang matutunghayan sa GMA Regional TV Kapuso Spotlight sa Malasiki, Pangasinan.
Makipagkulitan with the Bubay and Tekla show host, Bubay and Tekla. Sulitin din ang saya with BG ng Bayan members, Erica Davis and Alyssa Alday. Sa Sabado na yan mga kapuso, January 24, 8 p.m. sa Arena Civic Center, Malasiki, Pangasinan. Handog din ng GMA Regional TV ang isang masayang Kapuso Fiesta na bahagi ng pagdiriwang ng Paggoy Festival sa Malasiki, Pangasinan. Exciting performances ang matutunghayan mula sa cast ng upcoming Kapuso series na Apoy sa Dugo na sina El Villanueva, Derek Monasterio, Ashley Ortega, Fonzie at Tony Young. Makikifiesta rin ang Kapuso artist na sina Vince Maristella, Bryce Eusebio, Anthony Rosaldo at Chloe Redondo. Hosted by Pepita Curtis. Sa linggo na yan, January 25, 7 p.m. sa Arena Civic Center, Malasiki, Pangasinan. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood nyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.